We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Food stalls at sari-sari store sa Pagpilaw, Quezon nasunog. Rumespondeng bumbero nasawi matapos makuryente. Ilang tindero ng karne ng baboy sa San Jose, Batangas ibinaba na sa 270 pesos kada kilo ang presyo para makabenta. Mga bulto ng basura muling naanod sa ilog sa barangay Pinagkawitan, Lipa City dahil sa mga nagdaang pag-uulan. Eroplano nag-emergency landing sa isang golf course sa California, USA dahil daw sa mechanical failure. At mga nakaka-good vibes na paandar at paggaya sa stance ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, kinagigiliwan online. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Dahil sa mga naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Batangas, nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Agriculture sa mga apektadong LGUs para sa emergency procurement ng mga ASF vaccine. Tingin ng DA, nagmula ang ASF sa mga infected na baboy na ibinaon noon sa ilalim ng lupa. Ayon sa kalihim, dahil sa pagbaha at mga ulan, lumabas ang mga katas nito sa lupa. Hindi aniya ito mamamatay kung hindi lalagyan ng chlorine dioxide at apog. Payo ng kalihim sa mga nagbaon ng mga baboy na infected ng ASF noon, lagyan ito ng apog o kung magbabaon ulit ng baboy, laliman ito ng 8 hanggang 10 feet. Nagsasagawa na rin daw ang DA ng emergency procurement ng apog o lime para ipamahagi at nagfo-formulate na rin daw sila ng sistema sa pamimigay ng apog sa mga apektadong lugar. Kinakausap na namin yung local government ngayon na mag-declare sila ng state of emergency para magawa namin yung emergency procurement. Kasi hindi kami makapag-emergency procure ng vaccine hanggat walang nagde-declare ng state emergency. Ibinaba na sa 270 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa San Jose, Batangas para makabenta ang ilang tindero. Alamin yan sa live report ni Denise Abante. Denise. Ace, lugmok daw sa hirap ngayon ang ilang mga tindero ng karneng baboy sa Natunuan San Jose Wet Market dahil sa nararanasang tumal ng benta at ang pagbaba sa kada kilo ng presyo ng karneng baboy. Kilala sa lalawigan ng Batangas ang barangay Natunuan San Jose Wet Market bilang pamilihan na may pinakamababang presyo pagdating sa karne ng baboy. Dito kasi binabagsak ng Natunuan Slaughterhouse ang mga karneng kinatay mula roon. Ang presyo ng karneng baboy sa pamilihan naglalaro lang noon sa 300 pesos to 320 pesos. Pero ngayong nagkaroon ng banta ng ASF, napilitan daw ang ilang tindero at matador na mas pababain pa ang presyo gaya na lamang nilala. Nasa 270 pesos na lang ang kada kilo ng karneng baboy sa pamilihan. Bagamat ASF-free pa ang bayan ng San Jose at mababa na ang presyo, ramdam na rin daw nila ang tumal sa bentahan. Ngayon po ma'am ay tumumal po ang pagbebenta namin. Dati po ay malakas. Ngayon po talaga ay apektado po kami. Ngayon po ang isang baboy ay hindi na maubos sa maghapon. Kaya po ibinaba namin ang presyo dahil nga po yung naging issue na mayroong sakit ang baboy. Pinababa po namin ang presyo. Mahirap po. Hapon nakaka-uwi. Dati hanggang tanghali lang. Yan yung malugi. Mapaubos lang ang baboy. Dahil dito, minabuti ng Municipal Agriculture Office ng San Jose na magsagawa ng inspeksyon sa mga ibinibentang karneng baboy sa naturang pamilihan. Tiniyak nilang ligtas at ASF-free ang mga ibinibentang karne ng baboy dahil batid nilang mula ito mismo sa mga authorized slaughterhouses sa bayan. Safe po sila kasi po mayroon naman po silang dinadaanan ng mga checkpoint. Bago po sila makapasok dito sa aming area, ay mayroon po mga dokumento na kailangan po nilang isasubmit. Sa mga checkpoint po, mayroon po silang ASF certificate. Nakatunayan po na yung baboy po nilang dala ay negative po yun sa ASF. Dumadaan po yun sa test
tinetest po yung baboy nila. Wala na raw magawa pa ang may-ari ng pwesto sa palengkeng si Violi kundi talagang ibaba ang presyo mula sa kanilang nakasanayan dahil posible raw na wala silang kitain kung hindi maibebenta ang mga karning baboy. Dito po sa aming katayan ay hindi po natanggap ng baboy na walang permit galing sa munisipyo na kinukuhanan namin ng baboy. Kaya po safe na safe po naman ang aming baboy. Hindi naman po yan sinasabi na may sakit. Hindi naman po yan kinakatay at tinatanggap sa slaughter pagka depektibo. Hindi naman po dito nakakatay ng hindi good. Dahil po gawa nga po ng permit na hinihingi sa amin bago kami magpakatay. Stricto po sila. Konsensya na din namin yun na magtinda kami ng hindi maganda dahil syempre yun ay magre-reflect din sa aming negosyo. Mahigpit na rin ang isinasagawang biosecurity at animal checkpoint papasok sa bayan ng San Jose upang matiyak na ligtas ang mga alagang baboy mula sa kumakalat na ASF virus. Sa ngayon, nananatili sa 5 bayan at 1 lungsod sa lalawigan ng Batangas ang nakapagtatala ng positibong kaso ng African Swine Fever. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Sa ibang balita, muling naanod ang mga bulto ng basura sa ilog sa barangay Pinagkawitan sa Lipas City dahil sa mga nagdaang pag-uulan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. May mga basura ulit sa ilog na ito na minsan nang nalinis, buhat ng hindi pa daanan sa mga sasakyan ng spillway sa barangay Pinagkawitan, Lipas City. Napadpad daw ang basura rito mula sa bundok dahil sa mga nagdaang pag-uulan. Ay pagka naman nabahay ko marami na rin dala ng baha ng mga basura. Gagaling yun sa itaas. Isang araw, kung kabilang linggo. Yung nakaraan kasi nung nilinis siya talagang side yun, naubos. No? Malinis na malinis. Then after na malakas ang ulan, aking baha, nandiyan naman yung basura. Pinalaki man ang mga tarpaulin na may abiso ng road closure, may ilang light vehicles pa ring dumaraan. Ang culvert na babakbak na. Gustuhin man daw ng barangay na simulan ng paggawa, hindi raw kaya ng kanilang budget. Sa Setyembre, inaasahan ng barangay na magagawa ng City Engineer's Office ang reconstruction project. Sana naman huwag mangyari na kasi kung malakas ang ulan, malaki ang tubig, baka mamaya may mabalitaan tayo na kuwan. Pero ayon sa LGU, posibleng Oktubre pa masisimulan ang aktwal na paggawa. After ng i-submit namin at ma-release ni Sangguniang Panglungsod, approve ni Sangguniang Panglungsod ang supplemental budget down to the mayor, then approval ng mayor, mabid namin as the soonest possible time. Dahil may proseso, imposible raw na ma-expedite ang implementasyon. Pagkatapos pa ng bidding, saka pa lamang maia-award ang proyekto sa mapipiling kontraktor. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang rumespondeng bumbero sa sunog sa isang food stall at sari-sari store sa Pagbilao, Quezon. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Malaking apoy ang lumalamon sa magkakatabing tindahan na yan sa Barangay Santa Catalina, Pagbilao, Quezon, pasado alas 5 ng umaga kahapon. Sa kabuuan, 3 food stall at isang sari-sari store ang natupok. Nagising po yung dalawang caretaker po doon sa isang occupant ay may usok na po. Saka mainit na kaya sila na nagising. Hindi pa tukoy ang sanhi ng sunog. Walang 1 oras ang inabot bago tuluyang nakontrol at naapula ang apoy. Ang masaklap, nasawi ang isang miyembro sa hari ng Pagbilao BFP sa gitna ng pagresponde matapos makuryente. During po sa firefighting po, wala na po kasi halos usok na lang po. Overhauling na po. Pumasok po siya. Yung po pala ay may isa pa pong hindi na ipatay yung aming Nakasigaw pa raw ang bumbero pero huli nang masaklolohan. Nakahandusay na raw siyang natagpuan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing bumbero. Sa post sa social media, nagbigay pugay ang BFP sa pagtupad sa tungkulin ng nasawing bumbero. Nagpaabot na rin daw ng tulong ang BFP sa kanilang kasamahang bayani. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ikinatuwa ng ilang residente sa Barangay Santa Rita sa Batangas City ang unti-unting paglakas ng kanilang supply ng tubig. Samantala, sinimula na rin ang konstruksyon ng Alangilan Pumping Well. May follow-up report si Denise Abante.
May bahagyang ginhawa na raw sa pakiramdam para kay Rosa, residente ng Purok 3 ng Barangay Santa Rita, Batangas City. Nagkaroon na raw kasi kahit papaano ng pagbabago sa nararanasang problema ng supply ng tubig sa kanilang lugar. Kung noong nakaraan ay tambak ang mga hugasing plato at kaldero sa kanyang batya, ngayon halos wala na. Sulit naman ang ibinabayad naman. Nagkakatubig naman talaga. Mag-ipon ka nga at puyat nga lang aabutin mo. Ay sana'y lumakas na at nawala lang hindi na mamatay yung dire-diretso na. Iba-iba naman ngayon. Dahil hindi na masyado dati-dati na madaling araw na talaga. Ang paglakas sa supply ng tubig ay dahil daw sa mga naayos ng mga tubo mula sa leak repairs at adjustment sa pressure ng water supply sa lugar. Inire-report namin dito yung mga leak. Yun yung problema sa kasi kapag ka nagtaas sila ng pressure, bumibigay yung mga linyada nila. Kaya hindi pa rin gaano maayos. Kung maayos nila lahat ng linyada nila at mapapatibay, siguro hindi magiging problema sa kanila ang pagsusupply ng tubig. Ngayong araw, puspusan na rin ang drilling activity at paggawa ng nasa 500 to 600 feet deep na alangilan pumping well na una nang binanggit ng pamunuan ng Prime Water na posibleng umabot ng 3 hanggang 6 na buwan. Bagay na hinihiling ng ilang residente gaya ni Roxanne na matapos na sa lalong madaling panahon. Magiging malaking bagay daw kasi ang pumping well para hindi na siya mahirapan sa pag-iigib sa poso kada umaga. Ang problema sa supply ng tubig sa kanilang lugar ang isa raw sa mga dahilan kung bakit mabagal ang konstruksyon ng kanyang ipinagagawang bahay. Sana po lumakas na para po makaano din po dun sa aming ginagawang bahay. Mahirap din po kasi syempre agaw din po sa oras yung pagtutungkan ng trabahador. Wala pong tulong ngayong oras na ito pag po may nagawa. Hindi naman daw tumitigil ang pamunuan ng barangay sa pakikipag-ugnayan sa Prime Water para tuluyan ang masolusyonan ang problema nila sa tubig. Ayon sa pag-uusap namin, babaguhin nila yung linya nila talaga para mas maayos ang kanilang ang serbisyo nila. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Mahal po kita. Kuya, mahal kita. Kaibigan po kasi po, sila po ang tumutulong sa akin sa akin pong ups and downs. Nice. Yung pong kasipaga. Kasi po, masipag po mga Pilipino. Mahal. Wow! Ang aking pamilya ay aking mahal. Pagkakaisa po. Ano po, dahil ang bawat Pilipino po ay laging nagkakaisa sa bawat pagsubok na dumadaan po sa ating Nice. Ang sarap mo. Ganon. Ang sarap niya kasi. Wala, masarap siya. Ganon. Oo, pagkain. Fried chicken. Kung ako po ay may iniirog, ay pwede pong panito. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Umakyat na sa 4.4% nitong Hulyo ang inflation rate o pagmahal ng presyo ng bilihin ayon sa PSA. Samantala, dapat pang palakasin ang farm-to-market road ayon sa isang economics professor para mapababa ang pagsipa ng inflation. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Alam mo Ace, yung dami raw ng supply channel o pinagdaraanan ng isang produkto, factor daw yan sa pagtaas ng halaga o presyo nito sa merkado. Ang pasok ng Hulyo, tila kalbaryo para kay Emiliana. Nariyang naranasan ng habagat at bagyong Karina. Kabila ang taas presyo ng gasolina, pagkain at iba pa. Heto't pasukan, kailangan pa raw lalong magtipid. 6 sa 9 niyang mga anak nag-aaral pa. Ang hirap po sa mga gastusin po yung baon ng mga nag-aaral ko po. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 4.4% ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong July 2024. Mas mataas sa 3.7% noong Hunyo. Nakikitang dahilan ng PSA ang mabilis sa pagtaas ng presyo ng housing,
tubig, kuryente at petroleum products. Ito ay may 70.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang pangunahing nagambag sa pagtaas ng inflation ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 5.4% inflation. Pero ang July 2024 figure mas mababa kumpara sa 4.7% noong July 2023. Ayon sa isang economics professor, ang dami rin daw ng supply channel o pinagdaraanan ng isang produkto ay factor ng pagtaas ng halaga nito. Kaya mas dapat pa raw itulak ang farm to market road. Mas maganda kasi siya kasi mas nade-direct. Kumbaga, mas nalilesen natin yung paglipat from one channel to another, mas papaikli natin yung supply chain, mas konti na patong. Nalalapit na ang Burr months at nakikitang may isisipa pa ang presyo ng bilihin. Mas maraming pagkakagastusan daw ang mga Pilipino sa mga panahong ito. The more na mag-i-spend si tao, aggregately, pag nagsama-sama yan, di ang tendency, tumaas ang demand, tapos nakastable si supply. Kung hindi papataas si supply, magpapangagaw kasi tayo sa mga commodities. Kaya ang inflation rate, asahan pa raw ang paggalaw. Mas mataas na itala ngayong Hulyo. Sa pagtataya pa ni Dr. Perez, by November hanggang December daw ay mas mararamdaman pa yung pagsipa ng inflation sa bansa. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, dalawang weather disturbance ang minomonitor pa rin ng Pag-asa. Yung isang low pressure area kahapon sa labas ng PAR, ganap ng naging bagyo o tropical depression. Habang yung LPA sa loob ng PAR at isa pang kalapit nito, nagsanib na at isa na lang sama ng panahon sa ngayon. Sabi ng Pag-asa, wala pa ring epekto sa bansa ang LPA at nananatiling mababa ang tsansang maging bagyo. Bahagyang na-enhance pa rin ang habagat na patuloy ring magpapaulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at Mindoro provinces pati sa Palawan. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Taon-taon nating ipinagdiriwang tuwing Agosto ang buwan ng Wikang Pambansa. Sa pagdiriwang nito ngayong taon, hangad ng Komisyon ng Wikang Filipino o KWF na gamitin natin ang Wikang Filipino sa ating pagpapahayag ng mga damdamin at kaisipang nauukol sa kalayaan. Kaugnay niyan, makakasama natin dito sa studio si Ginoong PJ Karingal, ang head ng Cultural Office ng Batangas City para alamin ang mga aktibidad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Batangas ngayong buwan ng wika. Magandang hapon po, Sir PJ. Magandang hapon din po. Magandang hapon din po sa ating mga kapuso na manonood ngayon. Sir, ano-ano mga aktibidad na inilatag ng inyong opisina kaugnay nga ng pagdiriwang ng buwan ng wika? Ngayon, nilatag namin para sa darating na buwan ng wika, mga activities. Una, ang ating patimpalak parangal sa pag-awit. Meron din tayong folk dance competition. Meron din tayong modern dance competition at ang sabayang pagbigkas. Sir, bakit po mahalagang makilahok sa mga aktibidad gaya po nitong inyong mga nabanggit ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan dito sa Batangas City? Mahalaga kasi sa atin yung ating mga kinagisnan. Dapat natin itong pagyamanin. Kasi ang mga bata ngayon ay may problema sa health condition. Siguro ito yung dapat nating maipasa sa mga bata, maibalik yung sigla para naman hindi na sila mahirapan sa dati nangyari yung sa pandemic natin. Hindi sila nakabangon. Ngayon ito'y hangarin din ng aming mayor na iligtas sa kapahamakan ng ating mga kabataan. Sir, ano po kaya yung naging dahilan kung bakit yung mga aktibidad na yun yung inyong napiling gawin ngayong buwan ng wika? Kasi nung panahon ng before mag-pandemic, napakasaya ng Batangas City pagdating sa competition, lalo na higit sa mga traditional na sayaw. Ito yung sigurong magiging depensa natin na maibalik sa mga bata yung kasiyahan nung unang bago mawala ang pandemic natin. Sir, sa tingin niyo po, paano po natin mapagyayaman ang ating wikang pambansa bilang mga Batanggenyo, bilang mga Pilipino? Unang-una, dapat maitama, maipasa sa mga bata, maituro, lalo na higit sa mga teachers. Kasi ang teachers ang unang magpapasa sa mga bata para maibigay ng maayos,
maipasa yung mga sayaw, yung mga kanta na dapat malaman nila na may tradisyon na tayo na buhay dito sa Batangas City. Sir, bilang pinagdiriwang na rin ng Buwan ng Wika, meron po ba tayong inisyatibo naman tungkol sa pagpepreserba at pagpupromote ng mga salitang Batanggenyo na taal po sa atin? Gaya nga ng mga salip na ganito ay garine o ganire, yung ating mga salitang malalalim dito sa Batangas. Sa ngayon, siguro possible isama namin yan sa aming mga proyekto, lalo na sa taon-taong ginagawa naming workshop dito sa Batangas City. Isasama namin yan na maging taon-taong gawain na para matuto ang mga Batanggenyo sa higit sa mga salita na dapat naming malaman kung ano ang meron sa Batangas City. Sir, panghuli na po ang inyong pong mensahe sa mga nais lumahok sa atin po mga kapuso, sa mga Batanggenyo, dito nga po sa mga aktibidad ng inyong opisina, kaugnay ng selebrasyon ng Buwan ng Wika. Para po sa mga lalahok at sasalipad dito sa aming kompetisyon sa darating na August 29 and 30, sana po ay ma-enjoy ninyo at maging inspirasyon kayo ng bawat Batanggenyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong PJ Karingal, ang head ng Batangas City Cultural Office. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ng careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nag-emergency landing ang isang eroplano sa isang golf course sa California, USA dahil daw sa mechanical failure. Ang piloto sugatan. Samantala, naranasan ang malawakang pagbaha sa Florida dahil sa Tropical Storm Debbie. Narito ang report ni Hazel Alviar. Muntik nang mahagip ng dumausdos na eroplano ang isang bystander sa isang golf course sa Sacramento, California sa Amerika. Ayon sa report ng local media, nag-emergency landing ang eroplano matapos umanong makaranas ng mechanical failure habang nasa himpapawid. Nagtamo ng galos sa kamay ang piloto. Wala nang ibang nasugatan sa insidente. Samantala, nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Florida, USA dahil sa malakas na ulang dulot ng Tropical Storm Debbie. Nagmisula na ring ilog ang kanilang kalye roon. Ayon sa local media, umabot sa 16 inches na dami ng ulan ang bumagsak sa Central Florida. Mahigit 500 residente ang sinagip mula sa kanilang mga bahay at mga sasakyan na nalubog sa baha. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng lalaking magsasanglalang sana ng kanyang motorsiklo ng barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Calamba City, Laguna. Nakatutok si Denise Abante. Sugat sa ilong na tumagos sa kanang pisngi ang tinamo ng 44 anyos na lalaking ito matapos malapit ang barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa bahagi ng Barangay 5, Calamba City, Laguna. Sa investigasyon ng pulisya, tatagpuin lang sana ng biktima ang nakausap umano nito online na pagsasanglaan ng kanyang motorsiklo. Sa salaysay ng biktima sa pulisya, alas 10:30 ng gabi nang dumating siya sakay ng kanyang sedan at bigla na lang umano siyang pinaputukan sa mukha ng hindi pa nakikilalang suspect. Tingin ng pulisya, posibleng modus ito ng suspect. Siguro, ini-expect nung bibili sana is motor. Siguro nagtaka siya bakit kotse ang dala nitong magsasangla pagdating. Siguro nagalit itong propose na pagsasanglaan. Dahil may baril, pwede rin na ito ay agaw motor. Ayon sa ilang nakasaksi, naglakad lang palayo ang suspect matapos ang pagbaril at sumakay daw sa isang motorsiklo nang makalayo. Nahihirapan din umano ang pulisyang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect dahil dummy account umano ang gamit nito sa pakikipagtransaksyon sa biktima. Hindi rin natin establish yung pagkakakilanlan ng kausap niya through online kasi
Nung tinignan natin yung account, yung usual sa mga sites na dami, hindi ko tunay na account to eh. Kasalukuyang nagpapagaling ang biktima habang patuloy pa rin ang isinasagawang backtracking at forward tracking ng pulisya sa posibleng kinaroroonan ng suspect. Abiso ng otoridad sa mga residente. Pagdating sa mga ganitong transaction, it's better siguro na may advice natin na meron naman talagang lehitimo yung nakikita natin yung mga opisina ng mga sanglaan, yung establishment nila na nandun. Mas maganda yon na doon na lang sila magsangla or may itatransact. Unlike dito sa online, madali kong gumawa ng account sa ngayon. Mas marami ang problema pag sa online mag-transact. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima hinggil sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakapagtala ng bahagyang aktibidad ang Bulkang Taal base sa 24 oras sa monitoring ng PHIVOLCS. Sa datos ng ahensya, nairehistro ang 4 na volcanic earthquakes sa Bulkang Taal. Umaabot naman sa mahigit 4,600 tons ang ibinugang asupre o sulfur dioxide ng bulkan. Nasa 900 metro ang taas nito at napadpad sa silangan Hilagang Silangan. Walang namataang volcanic smog o VAG base na rin sa datos ng PHIVOLCS. Ayon sa ahensya, normal lang sa isang bulkan na nasa alert level 1 ang pagkakaroon ng volcanic earthquakes, pagbugan ng nakalalasong gas at bigla ang pagputok ng steam o phreatic explosions. Kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ng otoridad ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa Daang Castilla Fissures at pamamalagi sa lawa ng Taal. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Kinagigiliwan online ang mga nakaka-good vibes na paandar at paggaya sa stunts ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Ang twist and turn sa ere, mga makapigil hiningang somersault, talaga namang world class. Baka Carlos Yulo yan. Ang Pinoy two-time Olympic gold medalist talk of the town pa rin hanggang ngayon. Umabot sa social media na dahilan ng mga kanya-kanyang hugot at tila frustrations ng ilan. The future is bright daw pala kasi sa gymnastics. Hirit nilang nagtatumbling na lang daw sana sila simula pagkabata at hindi na ng ibang bansa para kumayod. Plano pa nga ni teacher magpa-floor exercise sa classroom. Walang dudang ang Kaloy effect dumikit na sa marami. Kahit ang photographer na si Jason, tila may pahiwatig. Change career na ba? Ang mga stunts, kaya naman pala. Hindi sa gymnastics mat pero pwede na rin sa sofa ang peg na pakitang gilas na stunts ni Sarah. Bueno, sample nga. Si Teacher JR may pa-sneak peek sa hidden talent niya sa gymnastics. Hirit kasi nila, sana all sa sandamakmak at limpak-limpak na papremyong maiuwi ni Golden Boy Kaloy. Ang mga hype at nakaka-good vibes na paandar na yan, patunay lang din na saan man daanin, mapakwelang hirit man, sports o seryosohang laban, ang Pinoy walang inuurungan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patok online ang Kaloy My Friend memes kung saan tampok si Tommy ng Pipito Manaloto. Samantala, inamin ni Dennis Trillo na challenging ang kanyang role sa Pulang Araw. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kinaaaliwan ngayon online ang Kaloy My Friend memes kung saan tampok si Tommy, ang karakter na ginagampanan ni Ronnie Henares sa Pipito Manaloto at ang two-time gold medalist na si Carlos Kaloy Yulo. Kaakibat ng tagumpay ni Kaloy sa Paris Olympics, sunod-sunod na ang nag-pledge ng incentives sa kanya. Kaya naman ang hirit ng ilan mukhang may bagong BFF si Tommy at humanda na raw si Kaloy na mautangan. Samantala, inamin ni Dennis Trillo na pinaka-challenging role niya bilang si Colonel Yuta Saito, ang mabagsik na Japanese Imperial Officer sa Pulang Araw. Bukod daw sa physical at emotional preparations, nasubok rin daw siya sa pagsasalita ng Japanese language. Malapit nang mapanood ang kanyang karakter sa Pulang Araw. Abangan yan sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Huwebes, August 8, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang poblasyon at lahat ng barangay sa Balayan, Calatagan, Lian, Nasugbu at Tui at ilang barangay naman sa Calacas City. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bunsod ng preventive at corrective maintenance ng NGCP.
Samantala bukas din Huwebes, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City at Ibaan, Batangas na magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga nabubulok na poste at row clearing ng mga linya. Alae! 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 Mahal po. Mahal na mahal kita. Bahala ka na. Pahingi po. Pahingi naman ang papel sa buhay. Salamat po. Salamat sa mga biyayang aming natatanggap sa araw-araw, sa biyaya ng buhay, biyaya ng hanap buhay, at biyaya ng mga mahal natin sa buhay. Salapi. Gusto ko ng madaming salapi. Ginto. Gusto ko ng maraming ginto para yumaman na ako. Araw-araw. Araw-araw po akong pumupunta sa paaralan para mag-aral. Po at opo. Yun po yung salita po, yun po yung paggalang. Yun naman po yung dapat. Pamilya. Sila po ay nabubuo sa isang pamilya, nagkakaisa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.